So, yung mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. So, panibagong hapon. No? Hindi. Ito, panibagong video na naman po tayo ngayon. So, meron ako dito mga idol, hawak isang barrel tuner. Ito po isang barrel tuner. Paano nga ba po ito ginagamit? Ito po ay ano po ang effect nito? Or ano ang use nito? Ayan. Tama ba po? So, pakicorrect ka lang ako sa mga pro dyan, mga idol. So, ito pong barrel tuner, mga idol po. Ito po isang nagbabalance ng barrel harmony. Ayan. So, yung barrel width ng ating barrel, pag pumuputok po tayo, lalo na sa may mga mahahabang barrel. So, ito po yung nagko-control nun para hindi po kung saan nalipad yung ating projectile. Ayan mga idol. Pero make sure po, pag ganito po yung ikakarga natin or magkakarga tayo ng isang ganito, is make sure po natin yung ating unit is ready na, consistent na, and efficient na. So, gusto na natin doon is maganda na yung buga niya, yung velocity niya, nakikita natin yung readings niya maganda na. So, ibig sabihin maganda na rin yung projectile na gamit natin. Pero, hindi pa tayo satisfied sa ating patama or medyo kumakalat pa or medyo malaki pa. So, doon na natin papasok ito. So, just in case na kung minsan kasi may mga time na matipid yung unit natin pero mga idol kalat. May mga time na gano'n. So, medyo mahirap siya. So, kung na-index na natin yung barrel, nagawa na natin lahat sa barrel na sa unit natin. So, eto na lang yung kulang. So, actually, meron ba tayong pwedeng gawin dyan? Bigat ng unit, etc. Pero, dito mga idol, sa barrel ito, at ito, pipigilan nito mga idol, yung pag kung saan pumupunta yung inyong barrel once na kinakalabit nyo. So, palagay ko mga idol, kahit may gap yung velocity mo ng 10 FPS mga idol, kaya nito papinuhin yan. So, panoorin nyo itong video mga idol para makita nyo yung effect nito mga idol dito sa unit natin mga idol. Susubukan natin yan. Downrange using DC Mag mga idol na B2. Ayan mga idol. 218. Yun. Shoutout po sa inyong lahat. Dinesign ito as barrel tuner. Nagbenta sa atin ito is si Sir Daniel Vera. Yung shoutout po sa inyo, Sir Daniel Vera. Ayan, yung maker nito, mga idol, hanapin ko lang. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sir. Hanapin ko lang si Melvin Pigte. Ayan, shoutout po sa inyo, Sir Melvin Pigte. Ayan, siya po yung maker nito. So, ito mga idol, ata yung nag-iisang unit niya ng ganito na merong grab screw or set screw. Ito mga idol. So, pinalagyan ko talaga siya, pinasadya ko siyang magkaroon ng ganyan, mga idol. Para hindi po talaga siya aalis kung saan ko siya ipapwesto. Well, unfortunately, mga idol sa atin, yung mga units natin, mga idol, hindi po siya kasya. Kasya siya sa barrel. Pero once na dumating na po siya sa may tank, hindi po siya kasya. So, isa lang yung unit natin, mga idol, na pwede ito. Yung kay Bunso. So, yung unit natin isa, hindi po siya kasya. Hindi ko alam kung ilan yung outside diameter nito. Pwede naman ito pabawasan ng isang part. Yung halimbawa ito, pabawasan nyo to para magamit nyo. Kung just in case na konti lang naman yung hindi niya yung babangga. So, ito po ay stainless steel, mga idol. Meron po siyang o-ring dyan sa loob. Kabilaan po yan. So, sa interested po nito, pwede nyo po itong i-PM sa akin. Bilhin nyo. At linalabas ko rin ito at hindi ko nga siya po magagamit. So, pero dito sa video na to, mga idol, susubukan natin kung anong kaya niyang gawin. So, ngayon mga idol, tuturuan natin kayo kung paano natin siya hanapin. So, kung paano natin makita, and hopefully makita natin, mga idol, then mag-scope cam din tayo para makita natin yung point of impact or, ang point of impact ng projectile bago natin ilagay ito. So, yung groupings niya, bago natin ito ilagay. So, kung gumanda man siya, mga idol, na wala pa nito, so, hopefully, pag linagay natin ito, papangit po. Kasi ganun lang yan vice versa lang po yan. So, tingnan natin kung anong magiging effect niya. So, dito tayo mga idol sa likod para siguro, para nakikita nyo kung anong ginagawa natin. Then, again, para malaki po yung ating view para sa ating scope cam. Ayan. So, para mas maganda, mas malinaw mga idol. Then, hopefully, naririnig tayo doon sa mga previous videos ko na nandun nakalagay yung ating cellphone kasi wala po akong dalang mic. Ayan. Anyways, tara mga idol, try natin to and test natin to kung ano yung magiging effect niya. Alisin natin yung ating suppressor para bahala na si Batman dyan. Ayan. Yung gagamitin nating pellet dito sa test is Astro 18. Ayan. So, Astro 18 po yung gagamitin natin dito para alam natin na may mga flyer, then hopefully ma-overcome ng kanyang muzzle brake. Ayun ang barrel tuner yung flyer nito. Iyan. Tara.
Okay, start recording tayo. Hopefully, maganda pa rin yung ating silip. Malinaw pa rin. Malinaw pa ba? Hopefully, malinaw po yan. So, gagamitan natin ng Astro 18. Try natin kung 3 shots. Kung kumalat na, di okay. Lagyan ulit natin ng tuner. So, para makita natin kung ano ang nagiging effect niya. So, dito tayo mga idol mag-A. So, kung naalala niya, ito yung pinutok natin ng mga slab. So, dito tayo mag-A. Natin. First shot. Ayaw na naman puputok. Okay. Shooting left, high. Okay. Try natin kung kaya natin mabago yung kanyang patama. Yan. Okay. Bigyan natin ng kahit 5 shots. Yan. So, umaakyat siya. Sige pa, ito pa. Makita natin kung gaano kalaki yung piece niya. Tapos, subukan natin kung mababago natin. So, yung grouping siya, kung nakita natin dito sa ating scope top, mga idol, hopefully malinaw. Ayan. So, rumaya po siya paakyat. Okay, rumaya siya paakyat. Ngayon, lalagyan natin ito. Buka natin to, mga idol. So, i-reset-pack lang natin to sa barrel. Ganyan. Ayan. So, simulan ko dito sa dulo. Sa dulo, kumbaga, ito na yung kabitan ng silencer ng suppressor. So, yan muna natin siya sa dulo. Tingnan natin kung ano naman yung gagawin niyang groupings. Kung liliit siya o mas lalaki siya. Tingnan natin. Shot ulit tayo ng 4 sa kabilang target naman. So, dito naman tayo para ma-compare natin siya. Okay. Bumaba siya, no? So, parang nag-dead center or hindi naman dead center pero nasa center A. Try natin. Okay. So, Astro 18 pa rin ito mga idol. Kita niyo yung groupings. Okay. So, hindi ko alam kung ako yung fault sa fourth shot. Try natin fifth shot. Tingnan natin. So, kakalat pa rin siya. Yun, no? So, kung nakita nyo yung difference niya, mga idol, medyo nag-tight na siya. Isinalpa ko pa lang yun. So, paano natin gamitin yan? O paano natin hanapin yung kanyang sweet spot or yung pinakamagandang patama niya, mga idol? Yung gagawin lang natin dito, mga idol, eto, iuurong natin to kung hanggang saan meron tayong space. Hanggang sa akin, mga idol, dito lang. So, pwede kong dahan-dahanin yan, iurong. So, pwede kong, anong tawag na to? Unti-unti ko lang siya i-atras, mga idol, hanggang sa masatisfied na ako sa kanyang patama. So, subukan natin. Kasi hindi naman ako groupings. Tingnan natin mga idol kung halimbawa nandito sa pinakasagad yung ating tuner. Kasi kung yung first example natin is okay na, so make sure lang mga idol na meron tayong gap sa ating tuner and tank. Just in case na nandito po na ilagay, so make sure lang natin mga idol na hindi po babangga yung ating tuner sa tank. So, ayan. Subukan natin to. Astro 18 ulit. Try natin kung
ano naman ang gagawin niya sa ating point of impact. So, kanina, ang first shot natin na walang tuner is Raya po back shot. So, yung second shot natin na may tuner sa dulo is medyo okay na. So, para sa akin, minsan kailangan ko na, yan, pwede ko na lang kunin yan sa power. Pwedeng babaan ko pa yung power ko o akitan ko ng konti. Pero for the sake dito sa video, isagad ko na dyan para makita natin kung ano mangyayari. So, okay, third set tayo. Okay. First shot. Okay. Tumama siya dun sa first shot. Yan, okay? Kalat. Sige, isa pa. Yan, o. So, nandun naman siya sa kabila. Isa pa, tingnan natin, baka nagbago lang yung business niya. Pero, feeling ko nag-spiral to. So, parang kumino na siya dun sa right side. Ata. Yeah. Confirm ko lang kung asan yung tama ko. Yun. So, nagkakaroon ako ng left and right. Depende siguro sa wind, pero may up and down. So, hindi siya maganda. Mas maganda pa rin yung nasa dulo lang yung ating tuner. So, ilagay natin naman dito sa gitna. Kasi, hindi ko na dito mga idol kayang i-atras dito. Pero kung pwede pa sana, iurong ko dito. Pwede. Ngayon, para lang sa experiment na ito, lalagay lang natin dito sa gitna. Yan. Kung saan lang tayo, kung saan lang mapatigil yung aking kamay. Kaya na yan. Yung tinitingnan natin dito, mga idol sa video, is yung effect pag ginagalaw natin yan. So, kung nakita nyo, yung sa dulo sa tip, mas maganda. Pero ito, tingnan naman natin kung nasa gitna siya. So, yung barrel tuner na diskarte ko o yung nasa isip ko na idea ko, mga idol, is sa tip lang po siya. Tapos iniikot lang siya doon. Hindi po siya ginaganyan. So, fourth setup natin. Try ulit natin. Okay. Dead center. Okay. 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 One more. Last one. Gustuhan ko eh. Naku po. Ganda. So, ayun mga idol. So, kung nakikita nyo,
dito sa experiment na to, mga idol, makikita natin yung effect pag nako-control natin yung ating barrel harmonic. So, yung ginagawa kong index, iba naman yun. Yung kinokontrol ko naman doon, ay actually yun, both. Yung barrel harmonic and rifling. So, yung pag-ikot po ng kanyang projectile dun sa index na ginagawa natin. So, ayun, kung nakita nyo yung mga previous videos ko, hindi po ito nakatune. Pero napapino natin, gawa yan. So, isang example lang mga idol. Ito isang magandang example kung ano nagagawa ng mga nung nakikita natin dun sa kanila yung barrel tuner, yung iba't iba. Dito sa sa akin, makikita niyo yan mga idol, yung effect and yung mga ang tawag nito positive and negative, something gano'n. Pero ito barrel tuner is positive mo talaga yan. So maganda yung bigat ng barrel tuner. Kaya siguro maganda rin yung binigay niyang result. Then maganda yung barrel. Pero syempre, ganun nga, pag nahirapan ka mag-tune, hindi mo makukuha yan. Yun, kuha na natin. Yan. So, okay. Loading tayo. Ayun po mga idol. So, kung napapansin nyo dito, ito yung first groupings natin na wala po tayong kinarga sa ating barrel. So, wala po tayong laman. Walang barrel tuner, walang suppressor. Barrel itself lang. So, ito po yung kanyang patama. Yan, umakyat po siya. Basang-basa na. So, yung second natin, linagyan na natin siya ng barrel tuner pero nasa dulo naman po siya. So, ito na po yung kanyang groupings. Although, bumaba siya or parang bumaba siya pero kakaunti lang naman. Siguro sa bigat. Pero, kung mapapansin natin, nagkaroon na siya dito ng groupings. Ngayon, ang ginawa natin, sa third setup natin, linagay natin sa dulo o sa malayo. Malayo yung ating barrel tuner, yun naman ang ginawa niya. Tignan mo. So nagputok siya dito, nagbumalik itong first shot natin, tapos nag one hole siya dito, tatlo atang putok ito, tapos tumama siya dito, and tumama ulit dito na bumaba. So hindi pa natin kursunada. So ang ginawa natin, dinagay natin sa gitna. So dun sa gitna lang na may space tayong available. So ito naman po yung kanyang patama. So sa example na to mga idol, kung papipiliin kayo, alin po ba yung trip nyo? 1, 2, 3, 4. So, sa ganyang klaseng patama mga idol, alin yung trip nyo? Ayan. So, tara, balik tayo dun. Basang-basa na yan, wala na yan. So, ayun Sir Daniel Vera and sa mga supporters natin, maraming salamat po. So, nakita na natin dito ang ating barrel tuner. Ayan. So sana sponsored ito sa atin pero hindi po yan sponsored. Pero ganyan, gawa na lang natin ng video para meron din tayong mai-content. So maraming salamat pa rin. Pero yun, for sale ko po yung kasing barrel tuner na yan at hindi po kasya sa aking GC Mag. So yung GC Mag ko po, hindi po ganyang klaseng kahaba yung barrel. Pero pwede kong gamitin. Pwede ko siyang gamitin just in case kung wala namang gusto bumili. Pero kung gusto mong bumili, PM nyo lang po ako at ibebenta natin to. And pwede naman po akong kumuha ulit ng sarili kong design or yung may tabas na. Kasi yung papagawa ko is maiksi yung ilalim niya, manipis yung ilalim niya para makapasok ko po siya, maipasok ko po siya dito sa may tangke. Pero itong kasing barrel tuner sa bigat nito, hindi mo na siya kailangan ipasok dito. Kasi doon pa lang sa may dulo is goods na siya. Actually, yung unang set na pagsalpa ko ng barrel tuner, pwede ko na lang yun mga idol bawasan o unti-unti ko na papunta sa likod. So makikita na natin yung pino niya. So kung nakita natin dito mga idol, linagay ko siya sa gitna. Yan o. So ibig sabihin, gumanda din siya sa gitna. So in between, dito sa gitna at sa dulo, nandyan lang po yan. So pwede pa natin yan hanapin. Hindi lang natin yan kaya ngayon. So syempre, pag magagawa kayo nito, make sure mga idol na hindi po malakas yung hangin. Wait lang ha. Baka may bonus tayo dito. Akala ko spotted. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsuporta dito sa video natin. So, ngayong hapon naman yung titirahin ko, yung isa na. So, tapos na tayo dito sa GC Mag. Pag uwi na daw sa bahay mga babaklasin na natin to. And hopefully, magawan ko yun ng video. At gagawin ko talaga yun ng video kasi baka hindi na natin maibalik. So,
Babaklasin ko to at may babaguhin ako. Masyado po siyang malamon sa hangin. So, isa sa unit na ayoko, yung malamon sa hangin. So, ayoko ng malamon sa hangin. And, meron akong problema regarding sa trigger assembly niya. So, aalamin ko yun. Bubuksan natin yan. Titingnan natin yung kung meron sumasabit o nagkaroon tayo ng damage dahil sa pwersa ng kanyang spring. So, siguro ito mga idol, hindi ito pwede sagarin yung kanyang hammer spring. Actually, hindi naman yan sagad kasi binabaan ko nga yan Binabaan ko ng 2 ikot. So, pero hindi pa siya sagad. Hindi pa siya sagad kaso na-reach na po niya yung plateau ng ating velocity. So, ibig sabihin, masyadong maliit yung kanyang plenum para mag-produce ng mataas na velocity. So, anyways, didiscarte natin yan. Baka kaya natin yung solusyonan. Hindi na natin kailangan yung plenum. Hindi na natin kailangan lagdagan ng extra plenum para mapapowerize natin ito. So, hindi na natin kailangan butasan yung bulb, yung swing. Dito lang sa loob. So, nandyan lang yan mga idol sa loob. So, bubuksan natin yan. Makikita nyo rin yan at papalitan natin ng mga o-ring diretso siguro. Kung susukatin ko yung o-ring pala. Kasi para mayroon tayong spare just in case na may sumingaw. Alam na natin kung anong o-ring na ikakarga natin. So, ganun lang. So, ayun mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga idol, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagtatanong regarding sa barrel tuner, ayan, may barrel tuner tayo, isa lang. So, ipo-for sale na natin ito mga idol. At para naman makakuha tayo ng ibang klaseng barrel tuner. So, yung gusto ko lang barrel tuner, iba hindi ito. Kasi ito hindi po sa akin compatible. So, hindi rin siya compatible dun sa unit ko na may NB20. Yun sana yung gusto kong kargahan. Bangga siya sa tangke. Dito sa GC Mag natin, kailangan ko liitan yung tank para kumasya ito. Pero hindi ko na po liliitan itong tank. Okay na ako dito sa 0.58. So, anyways, yung isa naman is pang hunting. So, hindi natin yung kailangan ng barrel tuner doon. And maganda naman yung bigwas nun mga 928 feet per second. Napakasobra ng lakas nun mga idol para sa 17 inches barrel. So, ayun. Yun naman ang kakalikuti ko titimplay ko parang may creep. At siguro, tapos na tayo sa video natin. Nakagawa tayo ng 3 videos ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsuporta throughout this day. So, isang araw, 3 videos, kahit hindi good weather. Ayan, habang meron pa akong targets doon, paglalaroan ko na lang yung isa. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.